Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo dito, welcome na welcome kayo. And thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. And God bless you all. Tignan natin po ngayon ang mga mensahe ninyo for October 22nd. Paunang mensahe ninyo ay Angel of Wealth. So Gemini, napaka magandang mensahe ito para sa inyo. Angel of Wealth is here sa buhay ninyo para asistihan kayo, no, na magkaroon kayo ng financial flow. Magandang financial flow ito kasi easily, sabi, it will come easily to you. Kaya parang parang smooth sailing lang ang lahat dito pagdating sa inyong kaperahan, ang paghahanap buhay ninyo, ang pagnenegosyo ninyo, whatever it is, no, saan man manggagaling ang perang ito, it will just come easily to you. Money will just flow easily to you, kumbaga. So this is really beautiful. Maaring meron dito it could come from different sources, no? Kaya maaring may windfall dito, maaari din na bonus ito sa trabaho, or maaring meron kayong pay raise na or mapopromote na ang iba sa inyo dito, kaya mas madami na ang perang matatanggap ninyo. And continuous ang pag-flow ng pera sa inyo dito, Gemini. So we also have the best is yet to be. Ayan, kung nasa parang sinasabi sa inyo ngayon ng message na ito na maganda na ang nangyayari sa buhay ninyo ngayon, mas gaganda pa yan, no? Meron pang mas maganda dyan. Talagang meron pang inihahanda, kumbaga, ang Divine Universe para sa inyo, para sa mas magandang sitwasyon para sa buhay ninyo. Maaari din, no, na this will resonate with finances, no, department ng buhay ninyo. So maaring pagdating din sa financial situation ninyo, mas magaganda pa yung inyong sitwasyon pang kaperahan, ano? What else? We have self-fulfilling prophecy. Yan. Take small steps to diminish your worrying. Know it is going to be okay, and so it is, no? So parang sinasabi lang dito sa inyo na wala kayong dapat ipag-alala. Actually, Gemini, wala kayong dapat na ika-worry, wala kayong dapat na ika-stress dito because all is well, no? All is well. Magtiwala lang kayo sa inyong mga kakayanan, sa inyong capability, sa inyong sarili, and higit sa lahat, magtiwala kayo sa Panginoon, magtiwala kayo sa Divine Universe na everything is taken care of, no? Kaya wala kayong dapat na ipag-alala. Kasi the more na mag-aalala kayo, the more na mag-worry kayo, mas magmamagnify pa ang mga bagay na dapat ninyong ika-worry. Kaya let's transmute that negativity, no, into positivity. Doon lang tayo lagi umangkla sa kung ano ang positive thoughts, positive situations, anong mga posibleng magagandang pwedeng mangyari, yun lang isipin natin. Huwag na tayong mag-alala, huwag tayong mamroblema, kasi maaring yung pinoproblema ninyo hindi naman talaga problema pa, 'di ba? Maari din na nag-anticipate lang din ang iba sa inyo, but that is not a good thing, no? Kasi kung, di ba, alalahanin natin, Gemini, kung anong iniisip natin, kung anong nararamdaman natin, that is what's manifesting sa buhay natin. Kaya we don't want to manifest things sa buhay natin na mas ikaka-worry pa natin, na mas ikaka-stress pa natin. Kaya sa isip pa lang, yung ideas pa lang, no, na pumapasok sa isip natin, let's make sure na positibo lang yan. Ang sa gayon, positibo, maganda ang mangyayari sa 3D reality natin, no? So what else? We have surprise is on the horizon. Expect a nice surprise. Look at that. So it feels like mga sorpresa ito about pangkaperahan. So maari talaga din, no, na maaring may windfall dito na dumating sa inyo kung sa pera ito. Maaring may windfall of money na maaring dumating sa inyo. Maaring may unexpected inheritance kayo dito na matanggap. Maaring may unexpected money dito or unexpected income na dumating sa inyo dito, no, Gemini. It could be anything as well, no? Hindi lang pangkaperahan. Kaya expect a nice surprise, no? Mag-expect lang kayo ng magandang surpresa, and that is what's coming towards you, no? Yan ang hinahanda ng Divine Universe para sa inyo. Heaven's messages. Yan.
Your loved ones in heaven want you to know that they are safe, protected, and reunited with family and friends. Ayan. So maybe ang iba sa inyo dito, Gemini, masyado pang nalulungkot doon sa mga mahalin nyo sa buhay na nag-passed on, na maaring iniiyakan nyo pa talaga yan ng sobra, maaring there's no acceptance yet, or maaring hindi pa ninyo parang hindi pa siguro nagsisink in sa iba sa inyo dito na yung loved ones ninyo na yun nag-passed on na. So, they are sending you message dito, no? They are sending you message na you have nothing to worry. You don't have to worry about them because they are in heaven, they are safe, and they have reunited with your other loved ones, no? Gemini, so yun, mensahe yan para sa inyo ng mga mahal ninyo sa buhay na nasa other side na. Okay? Kaya, wag na kayong mag-alala sa kanila, no? Mag-pray na lang tayo na sana talaga ay sila ay safe, sila ay magpakasaya kasama ng Panginoon at kasama ng ating mga mahal sa buhay pa na nandun na din, no? So, Gemini, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it. And God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe for you. October 22nd. We have power of angels. Ayan. May your angels protect you and guide you and keep you safe. Libra. Ayan. So, parang nagmi-meeting dito yung mga angels ninyo, no? Nagmi-meeting ang mga angels ninyo. Parang nagmi-meeting sila. Nag-uusap sila kung paano nila ikaw mapoprotektahan and how can they keep you safe, no? And how they are going to guide you, no? So, parang ganun ang ganap dito. Kaya, wala kang dapat ipag-alala. You have nothing to fear. You have nothing to worry about, Libra. Kasi laging nandyan, ano, yung mga guardian angels ninyo. Guiding you, protecting you, guiding you. So, we have gratitude. Pray for what you need, but be grateful for what you have already received. Ayan. So, hindi lang tayo magdadasal ng kung ano lang ang hinihingi natin, kung ano lang yung kailangan natin, but also, no, nire-remind tayo nito na also pray in gratitude, no? Magpapasalamat din tayo, magdadasal din tayo bilang pagpapasalamat din sa kung ano na ang na-receive natin, no? Kung ano na ang meron tayo ngayon, ini-enjoy na natin. Kasi alalahanin natin, Libra, na yung gratitude, no, is very powerful. Pag grateful tayo, pag lagi tayo nagpapasalamat sa mga biyaya, no, na natatanggap natin, malaki man yan o maliit, very grand man yan or hindi na biyaya na yan, we should always be grateful. Lagi tayong magpapasalamat because the more that we are grateful sa mga blessings na natatanggap natin, mas maraming blessings ang pinapadala sa atin. Mas maraming biyaya, prosperity, abundance, no, ang ipapadala sa atin ng Divine Universe. Kaya napakahalaga na mag-practice tayo lagi ng gratitude attitude. Gratitude prayer should always be the first one, no? The first prayer na sasabihin natin in the morning pagising natin or pagising natin, depende sa oras ng pagtulog naman ninyo kasi maaring ang iba sa inyong trabaho sa gabi, di ba? Kaya ang tulog ninyo sa umaga. Basta, no, whenever you have time, no, the first thing sa araw ninyo na gagawin ninyo is to pray in gratitude. So what else? We have release, let go, and focus on what is positive and uplifting. Ayan. So, time for releasing, time for purging. For some of you dito, Libra, maaring may mga, alam mo yun, yung mga negative thoughts, negative feelings, emotions, yung mga ganon, yung mga resentments kung meron pa, emotional baggages, emotional wounds na nandiyan pa, hinaharbor pa natin, no, sa sarili natin. It's time to let them go, no? It's time to let them go because in the first place, they are not doing any good sa atin, no? So they serve as a clutter. They can serve also as a barrier, no, from the blessings, from the good things na dapat papasok sa atin. Hindi makapasok, hindi maka-entra sa buhay natin. It's because you are still full, you know.
Kaya kailangan na ninyong mag-release. I-release na ninyo, i-let go nyo na kung ano man ang hindi na nagsiserve ng inyong best interest, ng inyong highest good, hindi naman nakakapag-support ng inyong soul's growth, no? It's time to let them go. So we have, oh wow, napakaganda. A surprise is on the horizon, Libra. So you may expect a nice surprise dito. Expect a nice surprise. We never know kung ano to, kayo lang tanging makakaalam nito. Kung ano ang parating sa sa sarili ninyo. Pagdating niyan, you would know na it's a surprise, no? Kasi it sounds like a miracle, no, that is going to unfold sa buhay ninyo around this time, Libra. So that is a very beautiful thing na to look forward to, diba? We have patience. No matter what the situation or delay is, your desire will come when it's meant to. Kaya kailangan lang natin magpasensya, diba? Kailangan natin mag-practice ng patience kasi may mga bagay talaga, diba, na hindi naman natin kontrolado. May mga bagay na beyond our control, kaya wag na natin ipag-worry yan, wag na tayong may stress over that, and instead na lang tayo, practice na lang tayo ng patience, because when it's meant to happen, if it's part of the divine plan for us, Libra, it will happen, no? If it's meant to happen, it will happen sa tamang panahon, sa divine timing, no? Kaya sa ngayon, pasensya muna, no? Let's practice patience. Let's continue on with what we are doing. Kung ano ang nararapat natin gawin. Kung ano ang sa tingin natin makakatulong sa mga hopes and dreams natin. Let's just continue to do that. And keep waiting. No? Keep patiently waiting. Dahil if it's meant for you, it will come to you, no? So Libra, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo dito, welcome din kayo. And thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all po. Tignan natin ang mga mensahe ninyo for October 22nd for Aquarius. Unang message ninyo ay perfect timing. Wow, napakaganda. Divine timing ordained by the angels is never too late or too early. Ayan. So, maaaring ngayon na ang divine timing. Yun ang napipick up ko dito. This could be it. Aquarius, kung ano man ang yung parang hinihintay ninyo or matagal na ninyong minamanifest, maaring the divine timing for that has come para dumating na sa buhay ninyo. Kasi parang din ito, sinasabi din sa inyo na yung kung ano ang para sa inyo, dadating yan at the perfect timing and God's perfect timing. And maybe, this is it. Maybe this is the divine timing na talaga. 'Di ba? Kasi kung ano man kung ano ang para sa iyo talaga, yan ay dadating sa oras na kailangan ninyo or sa oras na nasakto talaga sa pangangailangan ninyo, no? And it feels like to me, this is it, Aquarius. We have surprise, and surprise is on the horizon. Expect a nice surprise around this time, Aquarius. Napakaganda, no? So, maaaring yung mga ganap, na hinihintay ninyo, that could be the na surprise na ipapadala sa inyo, no? It is maaaring hindi rin nyo inaasahan talaga, na ang bagay na yan ay dadating sa ganitong panahon, during this period. Kaya naman, maaaring ito na yon ang marireceive ninyong sorpresa, Talagang perfect timing na. Ngayon ang dapat na ma-experience ninyo yan, ma-receive na ninyo yan. Ngayon ang dapat na makuha ninyo, This is the divine timing. And it's coming what you need, Kasi dumadating ang lahat ng bagay na kailangan natin at a perfect time, at the right time, diba? And maybe ito na yun, So maging bukas kayo, Para sa mga surpresang ito, sa mga miracles na to, because this is the right timing na for you to receive that. Yung mga bagay na kailangan ninyo dumadating sa saktong panahon ng pangangailangan ninyo. It's never too late, it's never too early. So we have
your calling. Yan. Your life's purpose is like an awakening to put your gifts and talents to good use and enjoy the journey of life. Yan. So, ang iba sa inyo dito ngayon, Aquarius is being called na now to step into your purpose. Now is the perfect time na para i-embrace nyo na kung ano man ang mission ninyo sa buhay, kung ano yung purpose ninyo sa buhay. Magagamit nyo na ngayon yung mga talents and gifts ninyo para makapag-serve ng ibang tao, that you can create some change or make a difference in the lives of many. Ito na yun, Aquarius. Now is the time na that you are going to embrace that purpose in life. At nang sa gayon, magamit nyo na ang talents, skills, and gifts ninyo sa tama niyang paggagamitan, Aquarius. So, you have a mission na ngayon. Malaki ang mission ninyo ngayon, Aquarius. Archangel Michael provides protection and strength. This is a reminder for you, Aquarius, na wala kayong dapat ipag-alala, wala kayong dapat na katakutan, because Archangel Michael is always there for you to provide you protection and strength, You're divinely guided, you are divinely protected and guarded, And Archangel Michael ay nandyan lagi, Si Archangel Michael, isa siya sa, yung parang yung para siyang leader or para siyang nasa pinakamataas na posisyon sa army ng mga angels, yung mga ganon. So, ayan, you have nothing to worry about, Kung natatakot kayo para sa pag-embrace ninyo ng purpose ninyo o ng pagsisimula ng mission ninyo sa buhay, set that aside, Put that fear behind you, because in fact you have nothing to fear, you have nothing to worry about. Archangel Michael is always there beside you to protect you and to guard you. And not only him, all the guardian angels na meron ka, lahat ng mga angels na naka-assign na mag-protect sa iyo, na mag-guard sa iyo, will be there for you, Aquarius. We have rejuvenation. Take time to rest and recharge your batteries. Ayan. So, you know what? Parang ipinaghahanda ka dito, Pinaghahanda ka dito ng divine universe before you embark on this endeavor, or before you embark on your purpose, before you embark on your mission, parang pinaghahanda ka muna, pinagre-ready ka physically, mentally, emotionally, and spiritually dito, Aquarius. Nang sa gayon, you will be fit and ready, bago kayo magsimula na yumakap sa inyong purpose dito, bago kayo magsimulang gumawa ng inyong mission, magsimula sa inyong life mission, you need to recharge muna. You need to be ready and you need to be fit. Kaya magpahinga ka muna, magmuni-muni, mag-meditate, so that on all areas, ng buhay ninyo, handang-handa ka. Para hindi ka ma-stress, hindi ka mapagod, hindi ka maaligaga. Alam mo yun, you need to be grounded first. You need to be on the center. You need to get back to balance first before you embark on this things na pagkakaabalahan at pagpupukusan ninyo, Aquarius. So, good luck. That's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.